Sa dami po ng payo ng doktor na hindi pa rin maiwasan ng iba na maniwala po sa mga kwento at haka-haka. Kaya itatanong natin yan sa ating segment na Totoo ba, Doc? Doc, ayan, Dr. Bien, totoo ba? Antibiotics ang solusyon sa flu? Haka-haka ito. Yan. Hindi po. Ang antibiotic ay para sa bacterial infection. Ang superflu ay viral infection, so hindi po sila magtatagpo. So huwag kayong magse-self-medicate with antibiotics. Ang doktor po ang magdedesisyon yan if kung kailangan ka nang mag-take ng antibiotics. Correct. If the doctor feels na yung superflu mo ay nagkaroon ng secondary bacterial infection. Gaya yan, Doc, di ba? Di ba yung ubo? Kasama yan sa flu. Pero pag malala yung ubo mo, yung plema mo, ang lagi ko naririnig ay pag dark, parang nagdilaw na siya or green yung kulay, chances are posible kang painumin ng antibiotics. Correct. Yung kulay berde ay senyales yan na nagkakaroon ka na ng pagtubo ng mga mikrobyo sa iyong lalamunan. Dahil dapat yung normal na ubo, yung kulay ng plema, Ay puti o kaya transparent. Ayun, clear. Ayan, mga kapatid, ha. Eto pa, Dr. Bien, totoo ba? Para bumaba ang lagnat, kailangan pagpawisan. Yes and no. No? Maging sa mga bata, nakita nila na after silang banyosan, ay kinukumutan sila. And the following morning, dahil nga yung katawan natin ay may self-regulation ng temperatura, yung pagpapapawis ay isa sa paraan para bumaba ang lagnat. Totoo ba, Doc, kapag may flu vaccine, hindi ka na talaga tatamaan ng flu? Hindi ngayon yan ang nakikita nila dahil maraming mga mutation na ang flu virus. So, na-upgrade ang virus, dapat na-upgrade din yung inyong vaccination card. Kaya dapat kaya nga nagiging yearly yung flu vaccine kasi ibang virus. Ang yearly, nag-iiba ang virus. So, hindi porket sasabihin natin, binakunahan na ako nung 1 taon o 2 years ago. Hindi po. Hindi katulad yan ng ibang vaccine na kinukuha natin na, di ba, meron yung parang isa lang, tapos may dalawa pa, tapos wala na, lifetime na yung iyong protection. Pero with flu vaccine, yearly. You have to get it yearly. Parang pagpapabakuna natin sa aso. Meron 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Ganyan din tayo. Na-upgrade din yung mga virus vaccines natin. When's the best time to get the flu vaccine? Yesterday. Yes. So ngayon na, mga kapatid, baka masagot na naman tayo ni Doc na yesterday. Kahit na, kasi di ba may sinasabi sila na flu season po natin is around June, July. So they're saying na April, May, magpabakuna ka na ng flu vaccine. Pero pag ganito ang panahon at nakikita natin na madami pa rin ang kaso ng flu, yesterday dapat kinuha mo na talaga. Dati sinagot mo na sa akin ito Ilang bagyo ang inaasahan taon-taon sa Pilipinas? On the average? Around 2022. Bruin mo yun, 20 beses kang pwedeng magkaroon ng flu. Kasi talagang babagyuhin at babagyuhin tayo. So, all year round, well, the best time is around April or May para before the rainy season. Pero mga kapatid, kung ganito pa rin yung panahon nga natin, kahit na walang bakuna dito sa super flu, kunin nyo pa rin yung flu vaccine. Exactly. At some point, meron pa rin pong protection yan. Lalo na kung ang LGU nyo ay binibigay po ito ng libre. Oo nga naman. Usually maraming LGUs, lalo na syempre yung may mga budget, yung progresibong mga LGU, ay naglalaan sila particular para sa mga bata at para sa mga elderly, sa mga seniors po. Libre ang flu vaccine dapat. And this is wise. Dahil kung magkakasakit nga naman yung elderly o yung bata, mas mabigat na gastusin para sa gobyerno, pati na rin para sa pamilya. So mas maganda, prevention is the best form of cure.
Tandaan mga kapatid, makinig at sumunod pa sa payo po ng doktor